sinasabi ng banal na kasulatan. Okay. Sa mga father naman, no? Ito yung relasyon ng lalaki at babae. Ngayon naman yung relasyon naman ng anak sa kanyang tatay. Sabi po yun sa Colossians chapter 3 verse 21, Fathers, provoke not your children that they may not discourage. Sabi po sa Tagalog, sabi po ay ganito, mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak upang huwag maghina ang loob nila. Huwag nating palakihin ang ating mga anak sa galit, sapagkat ang bata lagi hindi siya magiging matatag, mawawala siyang ang tawag self-confidence, mawawala siya sapagkat lagi na lang siyang lalo na yung mga anak, mga magulang na hindi naturuan ng banal na kasulatan at naturuan ng mundo, kung ano lang sabihin doon sa anak tanga ka, bobo ka, diba? Nag-brainwash yung anak So, sa mga bagay na yun, nag-brainwash yung anak. Kaya yung anak, paglaki niya, alam niya tanga siya. Alam niya bobo siya. Kaya hindi na siya umuunla sapagkat yun yung brainwash natin sa ating mga anak. Yun ang sinasabi natin sa ating mga anak. So, ano nangyayari? Nawawalan siya ng loob. Nangihina siya. Kapag mag-a-apply ng trabaho, pag yung haba-haba ng pila, pagdating dun siya na yung susunod, mawawala na sa pila. Kasi mahihiya, tatakot, baka raw bumaksak. Dahil bobo nga siya Nasasabihin sa nanay niya, bobo siya So, wala. Nawawala ng self-confidence yung bata, ang hihina yung kanyang loob. Hindi dapat ginagawa ng isang magulang sa kanyang mga anak. Yung bagay niya. Okay. So, hindi lang sa Colossus yung sinulat din po yan sa Efeso. Ang sabi po sa Efeso ay chapter 6, verse 4. Ang sabi rito, at kayong mga magulang, huwag ninyong ipamungkahi sa galit. Yung rin po yung salita, huwag ipapamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Kung ano man ituturo natin, ayon sa saway at aral ng Panginoon. Kaya magandang yung magulang na Kristiyano, magbubungan ng anak na Kristiyano. Magiging mabuting tao yung kanyang anak sapagkat tuturuan siya ng kanyang mga magulang, hindi aral ng mundo, kundi aral at saway ng Panginoon. Kung kinagagalitan man niya yung kanyang anak, kinagagalitan niya ng tama. Anak, ito yung dapat mong gawin. Ito yung gusto na. Sa landas na kanyang tatahanin kahakin upang sa kanyang paglaki, tinuturo ni Teacher Island yun sa kanyang paglaki ay hindi niya iwanan ito. Okay, so makita natin, yun ang dapat maging obligasyon naman ng ama sa kanyang anak. Meron talata sa Old Testament, makikita natin, yung pagtuturo po, hindi one time na pagtuturo Yung inaasahan ng Diyos na pagtuturo natin sa anak natin, 24 hours na na pagtuturo. Tinuturuan natin siya, hindi naman siguro 24 hours kasi matutulog ka ng 8 hours bawas natin sa 8 hours. Sa paggising mo hanggang sa pagtulog mo, dapat natuturuan mo ang iyong anak. Tingnan po natin, kung makikita natin, dito po yung sa Deuteronomy chapter 6,